Dito makikita mo na pinipinturahan nila ang mga natuyo na mga punong kahoy at ganoon din ang mga lupa. Pinipinturahan nila ng kulay green. At ayan, makikita natin pati ang mga bato ay pinipinturahan din ng mixture ng kulay green. At ganoon din pinipint nila ang tilabaga walang tanim na lupa at very dry ang kanyang itsura na tilabaga disyerto. At mapapansin natin na pinipinturahan nila ng kulay green. At ito ay totoong nangyayari mga kaibigan at hindi ito gawa-gawa lamang. Ngunit ang tanong ay ano ang rason kung bakit nila ito ginagawa? At ito mga kaibigan ang tinatawag na hydroseeding. Kung inyong mapapansin, may isang truck pa dito na may daladalang mga pintura at pinipinturahan din ang malaking parte ng field na ito. Pag sinabing hydroseeding, ito ay tumutukoy sa napakaraming proseso ng pag-prepare ng lupa. Ang ginagawa kasi dito ay tinatanggal ang mga bato, pagkatapos ay pinapatag ang lupa. Pagkatapos ito ay pipinturahan. Ito ay ginagamit ng mga football field at iba pang mga sports para maging kaaya-aya ang kanyang itsura. Ngunit ang ating nakikita mga kaibigan sa bansang China ay hindi hydroseeding, kundi ito ay pagpipintura na kahit mga damo ay pinipinturahan nila, kahit mga bato ay pinipinturahan nila. At kung ating mapapansin mga kaibigan, ito ay isang video sa TikTok na kung saan nagko-comment ang isang citizen ng China at napakalaki ng kanyang katanungan kung bakit may mga bars na nakatanim at may mga batong puti sa tuktok nito. At talaga namang nagugulumihanan ang citizen na ito kung bakit ilang mga ektarya ng mga bars at mga bato na nakatanim sa parteng ito. Kaya nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko at ipapaliwanag ko kung bakit mga kaibigan ito nangyayari sa bansang China. Ang bansang China kasi mga kaibigan ay 10 years ago ay hindi nila masyadong pinapansin ang patungkol sa pagbabago ng klima. Ang China ang isa sa pinaka-polluted na country sa buong mundo. Isama mo pa dito ang waste pollution, ang water pollution, ang air pollution, na ika pa na mga nagko-comment ng mga bata na kung ano ang kulay ng sky ay binabanggit nila na ang sky ay parang blue. Parang blue sinasabi nila mga kaibigan dahil napupuno ng smoke at smog ang kalawakan sa napakaraming parte sa China dahil na rin sa pagpapatayo ng napakarami na mga pabrika dito. So ibig sabihin pag pabrika ay nakakatulong ito sa ekonomiya ng bansang China. Dahil ang bansang China ay mahilig sa mga shortcuts, gusto nilang yumaman kaagad na hindi nila pinapansin ang threat ng polusyon sa kanilang lugar. At mapapansin pa natin na ibalita sa bansang China ang patungkol sa pagdami ng mga cases ng cancer sa malalaking mga syudad dito katulad na lamang ng Shenzhen. Mapapansin natin na napakaraming mga pabrika ang mayroon dito. Napakaraming cases din ng mga cancer ang namamatay sa mga syudad na napapalibutan ng malalaking mga pabrika. Mapapansin natin ang waste kasi ng mga pabrikang ito ay hindi maayos ang kanyang management. Kaya naman napupunta ang mga waste products ng mga pabrika sa mga malilinis na pinagkukuhanan ng tubig ng mga lugar sa China. At sabi pa ng isang netizen ay wala raw silang choice kundi kumuha ng tubig sa mga ilog na ito kahit na polluted ito dahil mamamatay din naman daw sila kung hindi sila iinom ng tubig. At ito ay nagresulta sa napakaraming mga kaso ng mga cancer patients sa lugar ng China. At ito ang pinakarason kung bakit itinatag at medyo naging mahigpit ang gobyerno ni Xi Jinping 10 years ago.
Ngunit kung ating mapapansin, hindi talaga nila mapigilan at ayaw talaga nilang pigilan ang paglaganap ng mga pabrika. Dahil kung isa-shutdown nila ang mga pabrika, paano na lang ang ekonomiya ng China? Kaya ang ginagawa ng mga may-ari ng malalaking mga pabrika, kung may mag-i-inspect sa kanila, ang ginagawa nila ay pinipinturahan nila ang mga paligid malapit sa kanilang lugar upang pag sila ina-inspect ay makikita ito ng inspektor at makakapasa sila sa green environment na tinatawag. E paano naman ang mga bato na ito na naitanim sa napakaluwang na lupa? Dahil nagkakaroon ng aerial inspection ang gobyerno ng China, kanilang tinitignan kung marami ba ang mga pananim sa palibot ng mga pabrikang ito. Kaya naman ginagawa ito ng mga pabrika at ng mga mayayaman na mga tao, gayon din ng mga leaders ng mga lugar na ito. Sila ay nagsasanib puwersa upang sa ganun hindi lang ma-shutdown ang kanilang pabrika. At mayroon pang nagdetect at nagche-check ng air pollution. Ngunit mapapansin natin mga kaibigan sa video, kung inyong makikita, mayroong truck dito na nagbubuga ng tubig at binubugaan niya ang area na kung saan nagdidetect ng air pollution sa lugar na ito. At malamang sa malamang ay madidetect nito na walang pollution at mababa ang emission sa area na ito. Kaya naman makakapasa talaga ang mga pabrika sa lugar ng China. Dahil nagsasanib puwersa ang gobyerno at ang mga mayayaman para lang lumago ang ekonomiya, pero unti-unting namamatay ang mga mamayan sa China. Kaya naman nakakaawa sila doon mga kaibigan dahil hindi sila tinuruan ng gobyerno kung paano mag-manage ng mga waste. Makikita niyo dito na ang isang restaurant ay tinatapon na lang basta-basta ang mga pinagkainan sa dagat. At mapapansin niyo ito, isang ginang na umako ng used oil sa isang basurahan para gamitin ito sa kanyang restaurant at pagkatapos ay kakainin mo naman ito. Hindi ba't nakakadiri mga kaibigan ang mga nangyayari ngayon sa China? At mapapansin din natin ito na hinuhugasan nila ang mga plato sa marumi at polluted na mga rivers. At kung ating mapapansin, isang malagim na kaganapan ang nangyayari ngayon sa China. Dahil na rin sa hindi magandang pagpapalakad sa gobyernong ito. Ngunit nais ng ating Panginoon na nawa ay panalangin natin sila dahil nakakaawa naman talaga mga kaibigan ang mga mamamayan sa bansang China at mahalin natin sila ng katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ngunit may pangako ang ating Panginoong Diyos na kahit na ang mundo natin ay hindi na nagiging ligtas, lagi nating tatandaan ang ating Panginoon. Sa Kanya tayo ay magiging panatag dahil hindi niya tayo papabayaan. Roma 8 verse 18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalulatiang mahahayag sa atin balang araw. Galatians 6 verse 9, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang mga gantimpala kung hindi tayo susuko. Tunay nga mga kaibigan na ang mga bagay na nangyayari sa atin ay kailangan nating bigyan ng pagtitiis. Habaan natin ang ating pasensya at hayaan natin na tayo ay manampalataya parati sa ating Panginoon sapagkat hindi niya tayo papabayaan. At mayroon siyang pangako na magkakaroon ng walang hanggang ginhawa pag tayo ay mananatiling tapat sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, salamat po dahil kayo po ang nag-aalaga po sa amin. Hindi na po maganda ang aming pong mundong kinakagalawan. Kaya naman, nawa, kayo po Panginoon ang tumulong sa amin na bigyan kami ng pag-asa na makita parati kung ano po ang mangyayari sa amin sa hinaharap. At inyo pong ipinangako basta kami Panginoon ay nagtitiis at nakakapit sa pananampalataya sa inyo, ay maganda at maginhawa ang kahinatnan nito sa hinaharap. Salamat Panginoon dahil hindi nyo kami pinapabayaan at nawa ay gabay nyo rin Panginoon ang mga kaibigan po namin sa China. At nawa Panginoon, tulungan kaming lahat at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.